Masakit? Masakit yung kamay ko. Hindi ko na magamit to eh. Yung paa mo hindi masakit pag ibinaba? Sobrang sakit yan. Sige, alalayan ko na lang. Sige. Sige. Dahan-dahan. Ito ate. Ano mo ko? Pepa paano? Buhatin mo ko. Kabuhat sa kanya. Yung ulo ko. Yung ulo. Opo. Ha? Yan. Yan, okay na. Kaya mo kahit walang sandalan? Opo. Kaya po. Ito na po. Sakto na. Sakto na po. Ganyan, okay na yan. Shout out at magandang araw sa ating lahat mga kapone. Welcome po sa ating video ngayong araw. At sa lahat ng ating mga kapone all over the world, lahat po ng nagmamahal at sumusuporta po sa ating channel, maraming salamat. Ituloy nyo lang po yung panonood kahit umaabot lang ng 1,000 to 2,000 po ang ating views everyday sa ating mga video. Sobra pa din yung aming pasasalamat kasi solid po kayo, patuloy po kayong nandyan para sa ating mga mission. Maraming salamat at sa patuloy nyo pong pagtitiwala sa ating mga ginagawang paglingap dito po sa Kabisayaan, dito sa Eastern Samar. Maraming salamat. Ngayong araw, magsi-CI po tayo. Scouting day tayo ngayon kapone. Hahanap tayo ng mga bagong mabibiyayaan ng blessings ng ating channel. At iikot tayo dito sa Llorente, Eastern Samar para tingnan natin kung ano yung pwede pa nating mai-expand or maitulong sa mga kababayan po natin dito. Yan, kasama natin syempre ang masigasig nating mga ka-team. Si Pepa at si Tatay Libby, sinamahan niyo tayo. At syempre si Ate Ruby. Hello! Magandang araw po. Opo, at patuloy lang po kapone, huwag niyo pong skip yung ads sa bawat uploaded video natin. Napakalaking tulong po yan para mas mapalawig yung ating mga programa, yung mga panggasolina natin, pang-snack ng team, kaming lahat, doon po natin kinukuha yun. Kaya maraming salamat. At dahil kasama natin si Tatay Libby nung piyesta, talagang sobrang pagod din si Tatay Libby sa pagtulong sa ating mga gawain sa bahay. Ayan, meron pinapaabot dito si Tita Marie Luzarriaga na 500 pesos para kay Tatay Libby. Ba't hindi nagsasalita ko yung si Tatay Libby? Na-shock siya, na-shock. Asyak ako. 500. Ayan, from Tita Marie Luzarriaga. Maraming salamat po, Tita Marie. Dito sa binigay mo. Nag-sharon ka nung piyesta, ano? Opo, nag-sharon po ako kasi akong nag-chop ng lechon. Siyempre, mayroon eh. Yung nag-chop, mayroon yan. Yes. Hindi mawawalan. Maraming salamat po, Tita. Thank you po. Yung kila Pepa nabigay na yan ng isang araw pa. Okay, so diretso tayo ng Llorente para sa mga bago nating malilingap kapone. Naway, patuloy lang tayong bigyan ng magandang kalusugan kasi sobrang pabago-bagong panahon, maulan, maaraw. Kaya yan si Ate Ruby nakakaputi pa. Opo, kasi ulan araw yung nasasalubong natin. Oh, bye. Hello po. Pwede pong pumasok. Kumusta? Ito, may sakit pa rin. Patuloy na lumalaban sa karamdaman. Isang taon na nga. Hindi na po ako makatayo, tsaka makalakad. Nahirapan din po ako minsang huminga. Ang payat mo. Ano po? Anong pangalan mo? Maylin Buluga po. Sobrang sakit ng katawan ko, lalo na yung... Kahit pag-upo hindi mo kaya? Kaya naman. Pero kailangang alalayan.
Mabilis akong mapagod. Mabilis akong hingalin. May asawa ka na. Opo. Ilang taon na si Ate Mylene? 24. 24, bata Opo. pa. Magtitake sana nga ako ng board exam kundi lang ako nagkasakit. Tapos po ako criminology. Kailan lang nag-umpisa ito? Ano lang, laro last year lang. 22. May asawa ka na. Nag-asawa ko, graduate na. Nag-graduate O na. buntis na ako noon. Nag-UGT pa ako sa sa Burungan. Ilan na yung anak mo? Isa lang. Ilan taon? 2, magti-3 ngayong October. Nasaan yung anak mo? Nasa lola niya dun sa MacArthur. Ang layo, ba't nandun? Kasi walang magbabantay dito sa amin. Kawawa naman. Yung asawa mo? Kinatrabaho. Anong trabaho ng asawa? Yung nagbabaras. Nagkukuha ng buhangin sa ilog. Opo. Araw-araw yun. Ito yung bahay nyo talaga. Opo, ito talaga yun. So paano kayo magkakasya? Kung tatlo Kasya kayo dito? naman, yung asawa ko doon natutulog sa sahig. Ito dito. O tingnan nyo kaponi, ganito lang. Sobrang Talaga yan. sikip ng space. Para lang siyang tindahan. Tindahan man lang po ito. Tindahan talaga. O gagawin sana naming tindahan. Ginawa na naming bahay. Dito yung anak mo natutulog. Opo, dun sa gilid. Grabe ang liit dito at saka ang baba ng bubong. Opo, ang init nga. Tagalin mo na po yung itong unan. Anong gagawin? Yung unan. Ito, tapos masakit. Nasakit yung kamay ko. Hindi ko na magamit to eh. Yung paa mo hindi masakit pag ibinaba. Sobrang sakit yan. Sige, alalayan ko na lang. Sige. Sige. Dahan-dahan. Ito ate. Ano nga po? Pepa paano? Buhatin mo po. Kabuhat sa kanya. Yung ulo ko. Yung ulo. Opo. So kailangan mayroon kang sandalan. Pis niya. Oo. Iusog mo pa daw. Yan. Yan, okay na. Kaya mo kahit walang sandalan? Opo. Kaya po. Ito na po. Sakto na. Sakto na po. Ganyan, okay na yan. Yung nipis niya. Oo. Parang naalala ko si Gian, yung ano niya, Tsaka si kalagayan. Ate Aileen. Tapos si Annabel. Kaagad na papagod pag nakaupo ng matagal. So itong karamdaman mo, ano po? Nagpa-check up mo na ito? 2 beses na po ako na-confine. Pero wala pa rin po. Wala pa rin pong pagbabago. Ano ang sakit nyo, Ate Mylene? Rheumatic fever. Pero sabi ng iba, bugat daw. Binat. Opo, binat. Grabe, ang lit pati yung paa mo. Opo. Rheumatic heart disease, ganon? Opo. Or yung rheumatic fever, parehas lang yun? Parehas lang yun po. So, paano to? Gusto mong humiga lang? Sige, ganito na lang po. Kaya mong ganyan? Opo. Yung kamay mo hindi na rin nagagalaw? Hindi po, sobrang sakit. Hindi ko na nga po magamit to eh. Tapos yung mga paa ko, hindi ko na mainat. Ganyan na lang. Ganito na lang yan. Nanigas na. Ayun, hindi ako makalakad. So, ganyan na lang, upo at saka higa ang nagagawa Opo, yun mo. na lang po. Nung nagpa-check up ka, anong sabi ng doktor sa'yo? Walang gamot na rinesita? May mga gamot pero di na ako uminom. Kasi nga, ako, hindi ko kaya yung mga dosage. Kaya nga nag-breakdown yung immune system ko eh. Kasi nga, hindi ko kinaya yung mga gamot na mga niresita nila. Kaya ganito. Nag-herbal na lang ako. Anong herbal ang iniinom mo? Yung mga balat ng kahoy. Ay, yung mga parang may dagta-dagta. Opo.
Okay naman yung herbal sa'yo. Opo. Ano kasi ako eh. Nagilo. Nanilaw ka. Nanilaw. Tsaka, ano ba yun? Nahubag. Nagmanas. Nagmanas. Opo, buong katawan ko yun. Hindi na nga ako makaadilat nun eh. Paano ang umpisa nito, Ate Mylene? Start ko to 2022 July. Last year. Opo. Tapos, Yun nga po, sumasakit na yung mga kamay ko. Di na ako makapaghugas ng plato kasi nga sobrang sakit niya. Sobrang sakit, kasi masakit. Hindi mo na talaga siya magagamit. Tapos, nung nagtatagal na, buong katawan ko na yung masakit. Pati na yung pako, hanggang sa di na ako makalakad. Yun nga po yung nangyari sa akin. Tapos nagpa-confine po ako sa Burungan. Opo. Yun. Umuwi kami. Di wala pa rin. Di pa rin umano yung pakiramdam ko. Balik na naman kami. Doon na ano na yung katawan ko. Humina na ako ng humina. Pero yun yung findings ng doktor sa'yo? Opo, rheumatic talaga. Wala nang iba. Nagkasakit ako noon ng yung sa atay. May sakit sa atay? Yung fatty liver ba yun? Oo. Yun. Pero wala na yun ngayon. Hyper na lang, hyper acidic na lang. Yung sumasakit yung bandang tiyan mo. Yung sa ibabaw. Yun. Yun na lang yung ko ngayon. So yung gamot na niresita ng doktor, hindi mo kinonsumo lahat? Hindi. Kasi Maliit na lang yung natera. sabi mo na overdose ka. May nangyari kasi sa akin noon na matindi talaga yung, pero masakit na to. Gabi, nanalangin ako kay Papa Jesus na, Papa Jesus, kung totoong Jesus ka, magpakita ka sa akin. Yun. Nagpakita talaga siya. Nagpakita sa'yo? Opo, nasa kortina, parang yung mukha niya naka-frame. Tapos yung shadow niya, talagang si Jesus. Di, halos ako mapatayo sa kagulatan. Pag kinabukasan, doon na nagbago yung isip ko. Kung ano-ano na pinagsasalita ko. Yun na yun, para na akong sinasapian. Parang nabaliw. Yun na nga. Parang nagkaroon ka ng depression. Oo, yun na. Yun na talaga. Problema sa pamilya. Kasi nga, ayaw nga nila mama na nag-asawa ako. Kaya pinapagalitan ako palagi pag nandito ako. Kung ano na pinagsasalita sa akin. Siyempre, maintindihan ko naman sila kasi magulang din. Kaya siguro, di ko na kinaya yung mga nasakit na salita. Bumigay na talaga yung katawan ko. Kasi mahinin ako noon eh. Napakahinin. Hindi nga ako nagsasalita pag kinakausap ako. Pero ngayon, nag-iba yung ugali ko. Alam nyo ba? Natuto akong kumanta. Natuto rin akong sumayaw. Yan yung nagkasakit ako. Siguro yun yung kapalit. Tapos, nakakapaggamot ako ng may sakit. Opo. Hinihipan ko lang. Pero walang naniniwala sa akin. Kasi nga, sabi nila, sarili mo nga di mo mapagaling. Ibang tao pa kaya. Ganun nga ang iisipin ng mga tao. Kaya nga walang naniniwala. Pero, nung una, nung ginamot ko yung mga kapitbahay ko dito, natanggal man yung sakit nila. Ano yung ginawa mong paggamot? Inipang ko lang. Yung masakit lang nila. Oo. Pero paano mo nakuha yun? Paano mo Hindi ko nga alam. Isang gabi nga. Kakayanan manggamot? Isang gabi nga. Parang sinasapian talaga ako. Nanginginig ako, ganun. Sobrang lakas ko. Hindi nakaupo ako. Nakapikit. Alam nyo bang napagalaw ko yung suklay? Ginanon ko lang ng itong
itong hinlalaki ko, Mm. inano ko lang, itinulak ko lang. Nasa ilalim ng upuan yung suklay. Umusog yun. Yun yung nangyari sa akin. Lumakas. Pero nung naibalik na yung isip ko, wala na, hindi ko na magawa. Napapagdikit ko nga yung plastic na baso tsaka yung itlog. Eh. Kaya kong kang ganon. Opo. Halika Kuya Jamie. Jamie at aning ngaran. Tara didi. Para makausap ka namin kahit saglit lang. Ang asawa ni Ate Maylin. Yan, Kuya Jamie, yung asawa mo, ano pala yung karamdaman? Tagal, hindi pabalik-balik na kami dati sa ospital. Tapos wala na kaming bakunan. Siyempre wala ibang ano sa pagtatrabaho. Wala akong ibang tumutulong sa inyo. Wala, sarili lang namin. Lubog na kami sa mga utang. Tapos Po. tapos minabuti na lang daw ganito kasi yung mga kapaghanap buhay pag ano. Yung sa pagbabaras mo, magkano yung income mo doon, Kuya? Paano lang minsan, 300, ano, pag maganda-ganda 400. Kakabili kami ng ano, pagkain. Biling pagkain. Pagkain pa lang. Mahal na mahal ka ni Kuya Jamie, asawa Opo, mo. di po niya ako pinapabayaan. Kasi kung iba lang, naku, tagal na akong iniwan. Kahit ganito Kuya Jamie, mahal mo si Ate Maylin. Mahal ko silang anak ko, sila yung buhay ko. Ano ang wish mo sa asawa mo? Lang gumaling. Wala din kami maanoan, hindi naman kami pinatira doon sa ano, mga magulang niya eh. Hindi lang magsarili kayo kasi Hindi kayo pinatira sa magulang mo, Ate Maylin. Yung ano kami. Pinabukod. Sabi nila, bumukod na kayo kasi ano na kayo, pamilyado na. Pero tinutulungan ka naman ng nanay Opo, mo natulong po. sa pagkain, gano'n. Sa pag-aasikaso lang, pag meron sila, nabigay din. Nabigay sa inyo. Opo. sila. Dahil mahirap din ang kalagayan Mahirap nila. din. Nagulat ako Mas kanina. mabuti pa nga yan ngayon. Kasi nung una talaga yung sintomas na nangyari sa kanya nung nagpunta ako dito sa hospital. Nanilaw lahat yung katawan niya, Nanilaw. yung mata niya, basta lahat buong katawan niya nanilaw. Tapos yung findings ng doktor, doon nahihirapan kami kasi dito sa provincial hospital. Ano lang naman dyan lang naman ang kaya namin sa libre. Sa Tacloban, hindi pa nadala. Nadala namin doon, napalaboratory. Nagka-ano na kami ng pera. Napalaboratory doon yun, nag-positive yung rheumatic fever niya, yung acute rheumatic fever. Positive parang yung sa dugo, di ba? Kung may infection siya. May problema talaga siya sa atay. Yun yung ano sa kanya. Saka may UTI. Yung UTI infection. Gusto mong ma-check up. Opo naman. Kasi kanina sabi mo na-overdose ka sa gamot or hindi mo iniinom. Dati uminto siya sa gamot kasi nangihina siya, parang pahina sa dami ng gamot na inaano niya. Kailangan kasi yun iinumin. Opo. Kahit madami kasi yun yung resita sa'yo ng doktor. Tapos may ano ako, 1 month na maintenance. Ni-inject sa puwet ko. Yun, wala na tanong. Yung ginawa na lang namin kasi ayaw niya na dun sa hospital. Yun, nag-ano na lang siya, sabi niya, mag-ano na lang tayo sa mga gamot ng mga ano ba? Yung mga organic ba? Mga herbal, ganon. Yun naman, paunti-unti nawala na yung paghihilo niya. Problema lang sa kanya, hindi siya nag-exercise. Sabi kasi ng doktor, kailangan mag-unat-unat ka. Oo, kasi apektado maninigas yan yung... lahat, maninigas talaga yung wala kasi syempre hindi naman natin kontrolado na yung pag-iisip ng may sakit. Tapos may sinasabi siya sa amin kanina na kaya niya daw magpagaling. Hindi, ano na yan, sa isip-isip na lang niya yun. Kasi sa isip niya na lang hindi yun. mo naman masyadong makakausap to ng normal ganyan habang tumatagal. Pero wag niyong sukuan, Kuya Jamie. Hindi susuko kahit anong mangyari.
Kailangan yung kausapin pa din si Ate Maylin. Nagyan. Naghahanap siya ng pagmamahal, kalinga. Nandito yung anak namin, lalo na pag nandito. Okay ka lang, Ate Maylin? Opo. Normal pa yung pag-ihi mo, Ate Maylin? Opo, normal. Sa pagdumi mo, sa ano na lang, ano ba? Nakahiga. Nakahiga, tapos diaper. Opo. Yan yung medical ano niya. Yan. Yan yung mga result. Ayan yung kanyang ano, Kaponi. Final diagnosis, acute rheumatic fever, urinary tract infection, hypokalemia, anemia from blood loss. May mga resita naman dyan kung may pambili. Bibili sana kami. Kailan ba yung kanyang last na check up, Kuya Jimmy? Tagal-tagal na yun. Mga last January nitong taon. Mga ganyan noon, January, February. So patagal na palang naka-pending yung kanyang... taon pa siya na sa ospital. Oo, itong bagong taon wala na. Hindi na siya nagpaano. Kailangan, anong mangyayari dito? Pa-admit. O follow up, check up na naman ng panibago para makita lahat yan. Lab test, Pero tapos laboratory. ayaw ko na po talagang magpa-confine. Ayaw mo na. Bakit po? Diyan na ako mamamatay Ano pag kasi nagka-confine. Pag Kailangan na siguro magpa-confine. ito ng ano, sa Ano po? matataas na mga hospital yung may complete laboratory sila. Oo, yung may mga Kasi specialista. kung dito lang sa mga ano lang, Sa hindi Borongan. hindi talaga mga ano, di matutukoy kung saan talaga yung may malalang infection sa kanya. Masakit ba yung dibdib mo? Opo. Pero pag tumatagal, nakakahinga rin naman ako ng ano. Pinanghihinaan siya minsan. Nangihinaan siya kasi ng loob. Yun lang yan kasi yung naano ko. Tapos pag nakakarinig siya ng mga salisalita, ng ganyan, lalo siya na pinanghihinaan. Kaya yun yung sinasabi ko na lang dun sa mga kapamilya niya. Huwag niyo siya pakikitaan ng ano ba. Kasi may sakit na nga siya. May sakit. Tapos nakakarinig pa ng... Kung ano na lang yung may tutulong, no, tulungan nyo na lang kasi may sakit. Kung wala naman kayong may tutulong, mas mabuti na lang manahimik na lang. Kaysa naman mag-ingay ka, wala ka namang may tutulong. Kundi sakit sa ulo lang kasi siyempre ganito na yung pinagdadaanan namin. Makakarinig ka pa ng mga ganyan kami. Imbis na makakalampas kami sa problema namin, lalo kami na nangihina sa mga maririnig mo sa labas, sa loob, ganyan. Kakagraduate mo lang pala Opo. ng criminology, hindi natuloy yung mga pangarap mo maging pulis. Hindi. Bakit mo pinili yung criminology? Wala lang. Gusto ko lang. Gusto mo maging pulis talaga? Si Kuya Jamie, ano yung iba mong sideline para sa pamilya mo? May mekaniko, Marunong ka. nag-aayos ako ng mga motor, sasakyan. Hmm. Yun yung dati kong trabaho. Tapos nung magkaanak na, hindi na ako makaalis. Yun, may inaayos akong motor para service sa pagtatrabaho. Hindi pa natatapos. Yun yung sideline ko dati, nagmi-mekaniko. Tapos ngayon, gusto ko na yung pang-araw-araw na may sahod ako kasi pagbuwanan, kinsinas, wala kaming kakainin sa pang-araw-araw. Gusto yung papasok ko kahit mahirap. Lalo na ngayon magtatagulan, sisisid ka doon sa ilog. At least pag uuwi, may pera ka, may bibili kang pagkain. So arawan yung sahod mo? Matapos ng trabaho namin, mabayaran kami kagad. Ano ko lang sa kanya, message ko sa kanya, yung hindi siya talaga susuko. Yung ba yung hindi siya panghihinaan, yung pakikitaan din niya ako para maging malakas ako. Pakikitaan niya ako na baka nag-aano siya sa kanyang sarili ba na tutulungan niya yung sarili. Kasi kung ako lang yung mag-aano sa kanya, kasi hindi naman ibang tao yung makakapagpagaling sa kanya. Yung sarili Yung din sarili natin. din niya mismo na tulungan niya. Hindi yung gusto lang ng isip niya, ganito, ganyan. Tapos kung kakain siya, yung gustong pagkain lang. Yung mga tamang pagkain yung kakainin. Yun
Minsan pag may pera ako, nabili ako ng vitamin, yung pinaano ko sa kanya, multivitamin ko siya. Pagsubok lang to, Ate Maylin, sa inyo. Basta wag mawawala ng pag-asa. Huwag kang sumuko. Walang susuko. Sanay naman tayo sa hirap. Hirapan tayo. Gawin natin kung ano yung tama. Totoo. Nalangin sa Diyos. Yan naman. Huwag mawala ng pag-asa habang nabubuhay. Sayang yung pagkakataon, sabi ko sa kanya, bawat araw ano mo yan, grab mo sa sarili mo. Exercise lang naman yan mga bahay, pagkain. Sabi ko sa kanya, mas mabuti-buti pa nga ngayon yung pangangatawan kaysa noon. Noong una kasi, dinadala-dala ko to dun sa ospital, iyak talaga ako. Nanilaw talaga yan ng masyado. Sabi ko sa kanya, mas mahirap pa noong una yung pinagdadaan natin kaysa ngayon. Sabi ko sa kanya, bumawi ka habang may nag-aasikaso sa'yo. Habang nandito ka, kasi pag ako nang humina, ako nang nagkasakit. At saka apektado ka din Oo. Pag once down siya, ikaw naman nasa trabaho, hindi ka makapag-focus sa gawain mo. Talagang yung ko lang, pag natatrabaho, pauwi, yun lang nasa isip ko, lalo na yung anak ko, hilig kami ng kalsada. Sabi ko sa kanya, pag walang mag-asikaso yun, pag lumabas, masagasaan, yun lang lagi na sa ko sa isip. Kasi may sakit yung asawa ko, hindi yun makakapag-asikaso. Siyempre lalaki, makulit, palabas ng palabas. Kaya yan, no, ate? Laban lang, mahal na mahal ka ni Kuya Jemmy ng asawa mo. Ano iti mensaya at pag higog maahain? Takla. Ang masasabi ko lang sa asawa ko, salamat sa lahat. Sana yung pangako natin sa isa't isa na tayo susuko. Kumapit lang tayo sa Panginoon. Yun yung mga pangako natin. Pasensya ka na kung minsan naaway kita. Pasaway ako minsan. Sana maintindihan mo ko. Kasi may sakit ako. Sana wag mo kaming iwan ni Bibi. Patuloy lang tayong lalaban sa buhay. Yun lang po. Mahal na mahal po kita. Pagsubok lang Grabe, no? Sana maging okay ang pamilya mo, Kuya Jemmy. Tagal na talaga to. Mag-pray lang kayo. Kabuhay ko galing sa trabaho, yung miss ko yung dating uuwi ako. Walang pinoproblema. Uwi ko nandyan yung anak ko. Walang sakit. Yung asawa ko. Tapos ilang taon. Ilang taon na kayo nagsasama? 5 years na kami. So yung unang mga taon, 2 taon, okay yung pagsasama niyo? Umipas na mga ganyan. Noong taon paunti-unti kasi yung sakit niya na dati pa kasi ito. Kaya sabi ko, ba't nag-aaral ka naman ng criminology? Nag-aaral pa siya nung nag-shoot up lang. At pahina ka ng pahina. Yun na pala. Siguro lalo na yun nung nanganak siya. Doon Tapos nung nag-umpisa. nanganak na siya, Pumagsak yung katawan niya. Hindi, maliksi naman siya nung buntis siya. Siyempre sa gana, siyempre sa pagkain siguro. Tumaba siya, ganyan. Ito nga daw yung picture niya, medyo siya dito. Yan siya. Ngayon yung baby niyo. Basta go lang, Ate Maylin. Sana po matulungan niyo po kami. Salamat po. Bangon. Kailangan niya Kailangan mo kasi mag-stretching. Oo, huwag puro higa. Para yung mga muscle mo, hindi yung ganyan na naninigas. minsan kasi nasasanay na siya na nalagaan ko. Sabi niya, sige na, ganito na lang, subuan mo lang. Huwag na. Yun ba yung mag-ano ka mismo sa sarili mo yung para ano naman yung kamay mo. Hindi na lang lagi hindi ka na lang nakahiga. Kasi parang nabubuhayan ako ng loob pag nakikita ko siyang kumakain na nakaupo. Yung parang nagsasarili na siyang kumilos.
pagtingnan na kasi yung taong nakahiga na kumakain, parang walang pag-asa na yan, sabi ko sa kanya. Bumangon ka. Labanan mo yung sakit mo, Ate Maylin. Tsaka wag mong isipin na hindi ka gagaling ka. Sa dami-dami nga sabi ko sa kanya, may mga taong pinagdadaanan, mas mahirap ang pinagdadaanan sa'yo, ano sila, nakakaraos. Ang galing ho ng mindset nyo, no? Yung isip nyo talagang very positive kayo. Dapat ganon. Palakasin natin yung loob natin, Ate Maylin. Okay? Opo. Ayan, sana maging okay ang lahat sa pamilya nyo. Meron tayo dito blessings na ipapaabot para makadagdag sa pagkain. Thank you po kay Madam Shelton. Nagbigay po siya ng 2,000 pesos at kay Tita Donna, meron pong pinapaabot na 1,000 pesos si Tita Donna. 3,000 ito, Ate Maylin, Kuya Jamie. Oo, dahil kailangan niya. Patulong lang talaga yun para sa pang-araw-araw niya. Prutas. Pwede ka naman sa prutas. Oo, karamihan yung ano sa kanya, prutas talaga. Tsaka mga gulay. Gulay, mga dahon-dahon para makabawi yung dugo niya. Ayan, galing kay Tita Donna at kay Madam Shelton. 3,000 pesos po yan. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat po, Kuya Pon. Tsaka sa mga sponsors. Malaking tulong na po to. Salamat po talaga ng marami. Salamat po sa mga lalong-lalo na po sa mga sumusubaybay sa iyo. Papasalamat ako at sa mga sponsor, lalong-lalo na po sa inyo. Malaking tulong po yung may bibigay nyo sa amin. Kung sino pa man po yung may mabuting kalooban, sana po tulungan nyo kami. Yun lang. Kasi wala po kaming sapat po na panghanap buhay, wala kaming mga pera para may paggamot. Yun lang talaga, mas mabuti pa nga nakakapagtrabaho kung paunti-unti may makakain kami. Maraming salamat po sa sponsor. Maraming salamat muli sa ating mga kaponi, Madam Shelton at kay Tita Donna, sa inyong busilak na puso, sa lahat ng ating kaponi family sponsors. To God be the glory and thank you sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta sa ating mga kababayang may karamdaman. Yan, sama natin siya sa ating mga dasal na gumaling si Ate Maylin. Yan, picture daw tayo. Isa pa. Kaganda pa man din ni Ate Maylin, ano? Talaga ito. Mag-pray ka palagi. Opo. Sana medyo lumusog-lusog at tumaba-taba ka ng konti. Naka-video. Ayan, okay. Automatic yan. Ayan. Kasi kinakapitan. Pag hinahawakan masakit, ano? Kasi ito nga, kasi di nakakadaway diyan.